Hello everyone! Ikwento ko po sa inyo ang nangyari sa akin nitong taon lang. Yes, ito po ang aking first international travel. Madalas naman akong sumasakay ng eroplano pero dito lang sa bansa natin. Kasi takot akong lumabas. Unang-una, saan ako pupunta? Ano ang gagawin ko? 'Di ba? Ang dami ng mga naging offer sa akin. May Canada, Australia, US, kung saan-saan pa. Pero yun ay dahil maliliit pa ang mga bata. Tinatanggihan ko yun kasi takot ako na baka mamaya may mangyari sa akin sa labas. Alam mo na, kawawa naman yung mga anak ko. Sino magpapalaki sa kanila? Hanggang sa kinatandaan ko na yun, na kahit na sino nag-o-offer, ay ayaw ko talagang pumunta. Hanggang sa, syempre, pag matanda ka na, hindi ka na qualified. Hanggang sa dumating itong puntong, ang aking pamangkin si Maika ay nagsabi na kailangan nila. Agad-agad akong umuo at ako kaagad ang nag-decide. Sa totoo lang, hindi sila makapaniwala. Ayaw nilang maniwala, natutuloy ako. Akala nila nagjo-joke lang ako. Hindi nila alam na seryoso ako kasi alam mo kung bakit. Iniisip ko, kailan pa ay matanda na ako, ay kailan ko pa susubukan. O at least ito, sarili ko lang. Ayan na nga, nasa airport na ako. Ang lahat ng yan ay finance ng aking pamangkin na si Eric Morales. Alam mo ba, na lahat ay puro PM lang yan. Wala akong experience dyan. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Talagang matyaga niya akong pinipm, tita. Ganito ang gagawin mo. Ayan, nasa international airport na ako. Ang worry niya, kasi during bago ako pumunta doon, meron siyang pinapunta. Hindi yun pumasa. Hindi nakalabas ng bansa. Hindi pinayagan. So, nag-aksaya siya ng ticket. During my time, kabado na sila. Ang buong family nila ay kinakabahan. Ano na naman to, gagastos na naman sila ng kamag-anak para pumunta. Pero hindi naman pala matutuloy. Sayang ang pera kasi hindi mo naman mababawi yung binayad mo sa ticket. Pero siyempre, iba ako, di ba? Lusot ako. Pagdating ko doon sa airport, kabado silang lahat. Eto na, lalo na pagdating sa immigration. Pero alam mo bang, wala ka naman dapat ikakaba. Hanggat nagsasabi ka lang ng totoo, magpakatotoo ka lang at huwag ka magsisinungaling. Sagutin mo lang ng tama, sabihin mo kung ano yung tama. Wala kang itatago, makakalusot ka. Papasok ka sa eroplanong ganyan, kagaya ko. Ayan, papasok na ako. Hindi ako makapaniwala, maging sila. Talaga tita, nandiyan ka na, oo. Papasok na ako sa airport, ay sa eroplano. Tuwan-tuwa sila na hindi masasayang yung effort, lalo na yung pera, round trip ticket pa man din yan, magkano rin yan. Pero hindi ko sila binigo. Normal lang akong humarap sa immigration, normal lang akong naglakad doon. At wala pang ilang seconds lang. Sabi sa akin, sige, pasok ka na po. Pasok na agad ako. Tapos, dire-diretso, naupo muna ako dun sa labas. Kasi parang may delay yata ng dating yung flight ko, ay yung aeroplanong sasakyan ko. Parang na-delay siya ng 1 hour. Jetstar ako noon eh. Medyo maliit siya sa Singapore Airlines. Ang saya. Ang saya ng feeling na fulfill mo. Ibig sabihin, nabigyan mo sila ng pag-asa kasi hindi mo nasayang yung perang ginastos nila. Ayan, nasa aeroplano na ako niyan. Nagsisend ako sa kanila ng picture. Hindi ko ma-figure out kung ano ang saya nila. At ako'y nakalaba, ako'y nakalusot, ako'y sakay sa aeroplano. Ibig sabihin yan, dire-diretso na akong Singapore. Wala nang sasabitan dyan, isakay ka na bababa ka na lang doon pagdating mo. O diba, napaka-happy ko talaga, sabi ko nga. Positive vibes talaga ako kahit saan ako magpunta. Pagdating sa ganyan, sa karera, sa trabaho, positive po talaga ako. Hindi ako nabibigo. Kahit kailan ay hindi ako nabigo sa mga ganyan lakad, sa mga ganyang hangarin. Ako po ay nagsasabi lang ng totoo at ako'y nagiging tapat lamang sa sarili ko. At pinaniniwalaan naman ako ng mga nakakausap ko. O ayan.
Lagi ako nagbi-video. Ayan ano na. Gabi kasi yung flight ko supposedly 9 o'clock. Pero dahil na-delay nga ako, mga past 10 na ako nakaalis. Pero nandun na ako sa loob ng eroplano. Past 10 na ako nakalarga. Nagsisend ako sabi ko, about to take off na ako. So, ibig sabihin neto, mawawalan na ako ng signal, sabi ko sa kanila. At alam mo ba ang tsamba, di ba sa isang hilera, 3 kayo. Mag-isa ako. Kaya sulo ako dyan sa hilirang yan. Ako lang mag-isa nakaupo dyan. Palipat-lipat ako sa 3 upuan. Andiyan na yung uunatin ko yung paa ko. Kasi 3 hours travel yan unat ko yung paa ko. Pero during the time na kakain na sa airplane, di ko alam bakit nakaidlip ako. Alam mo ba, hindi ako nakakain dyan. Nakaidlip ako kasi kanina sobrang excited ako. Gabi ang flight ko pero madaling araw, parang nagre-ready na ako. So, ibig sabihin, maaga ako nagising, ganyan kasi ako, hindi ako nakakatulog ng maayos pag ako'y may lakad. So, ayan na, tumatayo ako. Sabi ko, napakalaki naman ng eroplano na to. Siyempre, ngayon lang ako makakasakay ng ganung kalaki. Dati, maliliit lang kasi inter-island lang. Ngayon, international na. Iba na si Lola, di ba? Ang iyong mamita makakarating na sa ibang bansa. Kung kailan tumanda pa, saka pa nagkaroon ng lakas ng loob, di ba? Sariling sikap pa yan, wala yung aking pamilya, wala silang ginastos dyan. Ako lang yan. Ginastusan ako ng pamangkin kong napakabait, kaya utang na loob ko yan kay Eric lahat. Yung unang pagpunta ko dyan, pinagpapasalamat ko sa kanila. Sa buong pamilya ni Maria. At lalo na si Micah na siya naman nagpatunay. Kasi syempre, kung hindi niya ako i-endorse doon sa kapatid niya, hindi yun magiging masigasig. Kasi isipin nun, baka hindi na naman yan makalabas. Or kaya, baka niluloko lang tayo ni tita, hindi tutuloy yan. Pero iba ako, pagka prenamis ko at sinabi ko, gagawin ko yan. Sabi ko, tutuloy ako at tatsahan mo, makakarating ako talaga dyan. O diba, gabi ang flight ko, nagmumuni-muni ako dyan sa bintana. Sabi ko, magti-take off na. Actually, nasa runway pa yan Tapos, sabi ko, nalala ko pala 3 hours lang pala to. So, umalis ako ng 10, 11, 12, 1 ako lalapag. Alanganing oras talaga. Sabi ko, di ba, parehas lang ang oras ng Philippines at saka Singapore. Sabi ko, naku, mga tulog pa yun sila. Sabi ko, siguro mag-stay na muna ako sa airport. Huwag na muna akong lalabas kasi ayokong bumiyahing mag-isa papunta sa bahay dahil hindi ko nga alam. Pero naka-mindset ako sa sinasabi ni Eric na, tita, walang manluloko dito, mababait ang mga tao dito, marespeto dito. Totoo, na patunayan ko talaga. Alam mo, sa kanila lang, yung kahit iwan mo yung gamit mo, kahit cellphone mo yan, ilapag mo yan dyan, balikan mo, nandyan pa din yan. Wala kang makikita magnanakaw sa Singapore. Grabe talaga. Kahit na mga halaman, wala kang makikitang magpuputol dyan or kahit na anong makitang mahalagang bagay sa daanan. Walang dadampot dyan. Yung mga authorities ang magdadampot dyan, tas ilalagay yan sa lost and found. Kaya anytime na maalala mo yung gamit mo, pwede mong balikan, makukuha mo pa yun. Yan ang kagustuhan ko dyan. Isang bagay pa na gusto ko dun. Pagbaba mo pa lang ng eroplano, ang bango. Ang bango ng hangin. Halatang halata mong napakalinis ng Singapore. Ang bango ng hangin. Tapos, lalo na yung tubig doon ka lang, yan lang yung ibang bansang pwede mong inumin yung tap water. Hindi masyadong mabili yung bottled. Kagaya natin dito, mineral water tayo, bottled water. Doon, sa mga lang, pag halimbawa manonood ka ng sine or sa mga nasa loob ng establishment, syempre, bibili ka ng bottled water, kaya kung nasa aeroplano ka. Pero kung nasa bahay ka lang, sa lababo tap water, pwede ka uminom. Napakalinis ng tubig nila, may pagmamalaki mo talaga, kakaiba. Yan, bumibiyahe na ako niyan. Sabi ko nga, ay arrival ko na ata to, nakakalimutan ko na, matagal-tagal na kasi hindi ko to na ipopost Arrival ko na to. Yan, ganyan kaganda yung arrival. Sabi kong ganun,
napakaganda at napakalawak ng kanilang airport. Pero yung buong bansa, maliit lang siya kung tutuusin. Malaki pa nga ang Quezon City, kaya lang napakaganda niya. Parang Pilipinas na pinaganda. Kasi pareho lang ng climate. Pero parang ano doon yung parang magpapasko, yung mahalumigmig. Hindi ganun katindi yung init kagaya dito sa atin. Doon kasi palibasa malinis, maganda pa yung ozone layer nila doon. Kaya malamig yung simoy ng hangin. O diba, ang ganda-ganda. Sarap lang. Hindi na ako nakatulog niyan. Nakaidlip lang ako nung unang first, pagka take off. Ewan ko bakit naidlip ako. Siguro sobrang pagod ko na na ako doon, na nakatulog ako. Hindi ko na malayan na tapos na pala nagmerienda sa aeroplano. Yan yung mga usual lights. Ganyan lang naman pagka ka na aangat ka na, diba? Makita mo yung alapaap. Masasabi mong, abay, bumibiyahin na nga ako, papalabas na nga ako ng bansa. Thank you, diba? Sa pakiramdam na sinisilip-silip ko na, dito nga pala ako sa airplane. Ayan. Ano nga pala to? Aeroplano nga pala itong aking kinaroroonan. Lalabas nga pala ako ng bansa. Pag ganon pa yung pa ako. Sarap buhay. Bakit? Mag-isa ako sa 3 upuan. Nagsusolo ako dyan. Kaya tinaas ko yung mga pa ako at ako ay nagpawanguya ako yung pa ako dyan. Solo ko yung isang straight, isang hilerang upuang 3 eh. Sarap ng buhay. Tinitinan ako ng mga tao. Sabi siguro nila, saan kaya yung mga nakaupo dyan? Bakit siya lang mag-isa? Ewan ko, bakit siguro yung kaupuan ko or katabi ko ng upuan ay hindi natuloy or na-delayed or nag-transfer sila ng flight. Kasi biglang wala akong katabi. Nakakatuwa nga eh. So, sayang-saya ako, masayang-masaya ako eh. Lalo pat excited ako dahil first ko nga itong lalabas eh. At papunta ako sa pinakagusto kong bansa. Kasi bago ako umalis, ino-orient na ako ni Eric. Tita, ganito dito, ganyan dito. So parang lalo akong nai-excite, parang gusto ko Friday yung alis ko noon after office. Parang naisip ko, sana Friday na, Lunes pa lang yun. Sana Friday. Madaling-madali na ako. Pero in-arrange ko pa kasi yun yung pagpaalam ko, yung leave ko, yung lahat-lahat. Naayos ko muna sa office yung mga iwan ko. Dapat wala akong backlog. Pero kahit nandun naman ako, naayos ko naman akong backlog. Yan, di ba? Sa alapaap na ako. Yan, dumidilim na kasi wala ka na makikita. Pero pagka yung nandiyan ka na sa papalapit ka, mapapansin, ang ganda talaga ng mundo. Nasa tao lang talaga kung paano ito aalagaan. Diba? Kung wala na ako masyadong makita, pinukus ko na yung camera ko doon sa parang pakpak yan eh, sa gilid ng eroplano. Nagmumuni-muni ako na pagka ginusto mo pala talagang isang bagay, ay mahirap ka man, wala ka namang kakayahan, pero bakit nakarating ka dyan? O diba? Kahit sino nagulat nun eh na, umalis ako bigla. Sarap ng buhay, diba? Ayan na yung makikita mo na yung runway ng Singapore. Diba? Walang ibang wala akong kakaba-kaba, iniisip ko, ayan na, nakarating na ako. At yan na, nayakap ko na yung aking apo, si Kaden, my love. Doon na ako sa Singapore niyan, sa bahay nila. Thank you, God. Tuwan-tuwa ako dyan sa aking apo, my love.